di ba? Parang hindi mo maintindihan. nakakahina. At saka parang lahat tayo parang nagbabalanse pa rin eh. 18 months na tayo sa administration na ito pero hindi natin matama ano pa talaga ang direksyon natin. Correct. Kasi every time na akala mo nakalusot na may bago na naman. So, hindi ko maintindihan kung saan talaga tutungo ang administrasyon na ito kung every quarter may bago. Wala nagsasalita sa Wala. 19 Congress. Diba? Kahit Parang isang lahat tao. nabusalan. Kung walang ganun, makikita mo yung timeline na reveal ni Senator Marcos, yun na yun ang timeline eh. Tama po. Lalabas, pagdating ng third SONA sa July, baka planchado na yan. Yan nga. Ano po yung feel ninyo doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na napakalaking insulto itong pirma campaign, signature campaign for Chacha? Well, alam mo, Angelo, hindi ko nga maintindihan eh kasi ngayon may denial na eh. Makikita natin nag-react ang mga sandali lang ho. Medyo ano kami doon eh. Parang kaisa kami ni Senator Amy kasi trending na yung ibang ano yan, mga video footages na may ganun, may kalakip na may sukli na pera yung pagpirma. At yung pumirma, hindi man lang alam kung bakit pinapipirma. At saka ang Angelo, ang hindi ko maintindihan, bakit nagtatago kung sino ang principal author ng effort na ito. Hindi naman yan bababa kung hindi gobyerno ang nagpagawa. Kasi kung titingnan natin, bumaba sila through the League of Municipalities, yung mga mayor, yung iba, pag hindi kasundo ang mayor, yung kongresista ang gumagalaw. So, mahirap mong i-deny kung may nagsubmit na mga pirmadong forms sa COMELEC. So, hindi ko maintindihan bakit nag-deny si Congressman Tulfo na wala daw ang planong ganon. Aklarado naman noong Desembre, nung nagkaroon ng briefing, sinabi ni Speaker na magkakaroon ng effort sa Chacha, pero nagulat naman tayong lahat na ganun palang kabilis na nakalatag na pagkasabi niya ng salita niya. Usually pag December kasi ang mga politiko, umuwi lang, nagpapasko, Hibernate. tinitingnan ng mga proyekto nila, pero walang galawang politika. So ito nakakagulat kasi may dagdag na pera eh, dala yung pera. Ang sabi nila ayuda daw. I mean, ang daming iba't ibang version na lumalabas na dapat maging seryoso sila at sabihin nila kung sila talaga kasi may law firm na nag-place ng ads, di ba? Yung law firm na yun, yung isang partner doon, miyembro ng isang fraternity na kung saan ang speaker miyembro rin. Hindi ko maintindihan, ba't may denial? Siguro nakita nila yung impact sa baba, pero at the same time, nagsabit sila ng form sa COMELEC. At ang nakakatawa lahat, Angelo, wala tayong pinag-iusapang issues. Wala, ang pinag-uusapan lang yung voting jointly. Ng House So at Senate. ang tanong, sige, ang pinag-uusapan natin kung paano paraan ng boto, hindi yung pag-amenda ng konstitusyon, hindi yung pag-revise ng konstitusyon. Klarado na nasa konstitusyon, hindi jointly. So, yung pagdaan nila sa People's Initiative, para bang linalagyan nila ng legitimacy yung kanilang ginagawa dahil taong bayan ang humihingi. Iba yung taong bayan ang humihingi na walang pondo at ang taong bayan na pinapipirma na may kalakip na pondo. Katulad dun sa pinakita nyo, ang sabi nga ni VP, para yung vote buying. Sa simula pa lang nagbo-vote buying tayo sa Ligang Batasyon, parang maling-mali. Tama po. Ang COMELEC mismo nag-report na almost 900 LGUs accomplished na yung pirma campaign na yan. Naka-accomplish na.
Kaya nga, Angelo, lumalabas dun sa, di ba dinideny nila na yung kay Senator Marcos daw, saan daw nakuha yun, wala naman daw ganon. Kung walang ganon, makikita mo yung timeline na reveal ni Senator Marcos, yun na yun ang timeline eh. Tama po. Lalabas, pagdating ng third SONA sa July, baka planchado na yan. Yan nga, done deal na daw. Oo, at saka makikita mo, talagang hinahabol kasi ang filing October eh. So, makikita mo ito yung tinatawag na fast break sa politika na hindi mo alam kung anong pinag-uusapan pero nagiging totoo. So, nakakapanghinayang kasi again yung timing, biro mo, simula ng bagong taon, politika na naman tayo, hindi ba napapagod itong administrasyon na ito sa politika at dapat trabaho muna ayusin yung cost of living allowance, Tama po. cost of living standard, napakahalaga nun. Tama po. Sa SONA ng Pangulo, ay isa daw ito, so babanggitin niya. At sabi pa ng mga nagpapaikot ng mga kwento, ay parang regalo para kay PBB itong pirma campaign ito. Done deal. Done na. Kaya nga nakakapanghinayang kasi parang mas nagbibigay sila ng atensyon sa mga bagay na nakakapaghiwa-hiwalay ng Pilipino. Imbis na lahat tayo nagtutulungan para sa ekonomiya, lahat tayo nagkakanya-kanya dahil sa politika. At makikita natin dito, hindi mo alam kung sino talaga nagpapatakbo, hindi mo alam kung, kasi may denial eh. Tapos nagsabi siya, this is very divisive. And yet, nagulat rin ako dun sa sinabi ni Senate President Mig Zubiri na magfo-focus sa economic provisions. Ano pa bang economic provisions? May tatlo tayong tinatawag na triumvirate law. Yan yung public service. Nabanggit ko na yata yun dito sa iba yung public service, retail, at saka investment, no? Ang tangi na lamang na iiwan ay ownership ng land ng foreigners at saka yung 60-40 na ownership ng kumpanya. So hindi ko alam, dapat siguro nagre-report sila ano bang nangyari doon sa tatlong batas na last Congress lang yung pinasa. Parang sineset aside lahat eh. Tapos parang magbibigin sila sa sarili nilang slate. Tapos yun yung gusto nila. Kaya nga ngayon meron ng EDSA Puera, tapos biglang nagkaroon ng EDSA Puwersa, no? Nagsasagutan sa video. Pero hindi mo alam kung sino talaga nag-i-instigate nito. Matatawag ko na yung nag-i-instigate nito, duwag. Tama. Kasi gumagamit kayo ng pondo ng bayan eh. Pero hindi nyo maiharapan sarili nyo kung sino kayo. Tapos parang dina-downplay nila. Parang regalo is parang pinababa nila yung value ng signature campaign. Yeah. Regalo? Sa Pangulo? At saka Angelo, parang di ba sa politika pag sinabi mo regalo, may pabor? Bawal yun. Di ba? Ano yun? Ano yung pabor na hinihingi mo? Maging prime minister ka? Ako hindi na yung nakakasuka eh. Nalulungkot lang ako na umaabot tayo sa ganitong punto. Kailan ba? Magto 2 years pa lamang. Wala pang 2 years. Opo. Sa July. 2 years. So, okay, partner. Magandang hapon. We miss you, Miss Malu. I miss you. Naku, lalo na ang kayo pa kasama ng SMNI, kayo balik na, no? On air na. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan. Meron naku naman. Anyway. Sumunod naman kayo, di ba? May tabak daw ni Damocles pa rin na nakaambak. Oo, medyo meron ng, baka may parating na naman dito na sulat. Okay, anyway. Ano tawag dito? This People's Initiative, di ba, Miss Malud, it's not something wrong na isama ang mga tao sa mga usapin ng Chacha. Tama, di ba? Kaya nagkaka-issue ito para maklaro lamang ay dahil nga sa parang railroading na tinatawag. Yung tipong binibili mo
Hindi mo ni-explain, naiipit ang mga tao, ginagamit ang power, ginagamit ang pera. Di ba yun talaga yung mas issue dito? Sa tingin Oo. nyo ba, na dapat, kasi yung COMELEC ang nakakatanggap niyan, di ba? Yung sinasubmit sa kanila yan di ba? Yung mga signature. Do you think that COMELEC must stop accepting it kung meron pang isyong ganito? I mean, sa kanila Oo. bumabagsak So, ang pinakamadali is for COMELEC to say, teka muna, hindi kami tatanggap kasi hindi namin alam sino yung mga nakapirma dyan. Hindi natin alam, totoong tao ba to? Nabayaran ba ito? Hindi ba? Kasi may issue ng bayaran Oo, at tama ka doon, no? Ang COMELEC is an independent body. It's a constitutional commission. So, they can, motu proprio say, I'm sorry, I still do not know who is initiating this. Hindi Kasi ba? hanggat hindi mo alam, paano? Ibig mong sabihin, ang bawat distrito nag-decide on their own? Walang Biglaan na kumpas? lang, ganun kabilis, diba? Oo. Oo. Pagkatapos, ibig mong sabihin, nakakuha ka na kaagad ng 3% ng per district. Na walang, dinideny nila yung pera. Pero ang daming nagsasabi, nagkaroon ng bribery na nga ang tawag ng iba Bribery yun kasi may kapalit na People's Initiative. Yun, kasi parang i-shortcut natin kasi kung kahit saan mo pa ikot-ikutin, sa COMELEC bumabagsak di ba? So they can just stop it So pag di nila tinanggap, di walang mangyayari to sa initiative na yun ng lahat ng nangyari. Kasi tinanggihan nila, no? Ang second, Okta Research, naggawa ng survey Alright? I think that's one factor. Kasi ang survey, ma'am, no, alam naman natin, dyan nakikita yung pulso ng mga tao regarding one matter, no? Ang lumabas sa Okta Research kasi, especially you, kasi nandiyan ka rin sa mga survey, lumalabas hindi nakikita ang prioridad ito. Itong charter change na ito. So, do you think na dapat mas malalaman natin kung anong gusto ng tao through surveys? 'Di ba? Alam mo, consistent yan kahit anong survey firm ang magtanong. Hindi prioridad ang revision or amendment of the Constitution. Ang parating sinasabi, inflation. Correct. Ang parating sinasabi, ekonomiya, sweldo, kasiguraduhan na meron pa akong trabaho sa hinaharap. So, ekonomiya ang issue. At pag sinabi nila, bakit tumataas naman ang GDP? Oo, tumataas ang GDP, pero dun sa isang survey ng another firm, sinabi 46% ang rated nila sa sarili nila ay mahirap. Kung tumataas ang GDP at tumataas rin ang poverty, ibig sabihin ng cost of living, tumataas, hindi natutugunan. So kahit mo ipagsigawan na ang taas ng GDP ng Pilipinas, isa sa pinakamataas, kung ang cost of living ay naaapektuhan ang bawat Pilipino, hindi rin nagre-redound yung pagtaas ng GDP sa Pilipino. Nagiging isang statistics lamang siya to say na, tumaas ang GDP natin. Kaya nga pag titingnan mo at the macro level, maganda siguro yung mga metrics at the micro level, yun ang hindi nila natutugunan, yung hinaing ng taong bayan at never na naging hinaing ang saligang batas. Yeah. Tama. Okay, let's talk about kung sakaling papaltan ang saligang batas. Kasi 1987, medyo meron talaga naman, let's accept it, na meron din sigurong dapat na rin, no? Na i-update natin. I think it's pamamaraan ang problema dito. Yung bagay yung kumpiyansa ng tao regarding sa ginagawa. Kasi nga, may lumalabas naman talaga, may mga video nga di ba? Na talagang sinabing diretso na huwag kayong mag-alala, pag kayo pumirma dito, meron naman tayong makukuhang, may maibibigay sa may kapalit, diba? So, kunyari ba, let's say, palta ng ating konstitusyon, sa inyong palagay, ano ang tatlo na dapat na ating palitan doon? The most important isa ako sa proponent ng People's Draft Yung Constitution na 10 pages lamang na essentially structural yun. It calls for a shift to a parliament and transition to federal. Bakit sa 18 Congress, no? Nung kailangan ng presidente yung batas para dyan, lumabas ito. Yung isa, yung sa
transition to federal, nakikita naman natin na lahat ng budget ay nakakonsentrate lamang sa Luzon. Parang ang bansang Pilipinas ay Luzon lamang. Samantalang may Visayas at Mindanao. Kung titingnan mo yung hatian ng budget, napakaliit na napupunta sa Mindanao. Samantalang yan food basket na pwede nating magamit para sa supply ng pagkain at maliit rin sa Visayas. Kaya ang nature ng politika natin masyadong Luzon-centric eh. Hindi kino-consider yung boses ng mga nasa ibang island. So ako pabor doon. Pero hindi ako pabor na gagawing people's initiative. Kasi kung kung titingnan natin yung Supreme Court decision sa People's Initiative ng pirma, ito nagke-claim sila, pirma daw sila. Ang pirma noon ay si Joe Almonte. Si Lambino, si Attorney Lambino, Raul no? Lambino. Nung panahon ng FBR at saka nung GMA. Essentially, ang sinasabi doon ng Supreme Court, pag nag-initiative in referendum ka, isa lamang ang itatanong mo. Hindi pa pwede yung madami. So sila, tinimpla nila yung initiative, People's Initiative, tungkol dun sa voting. Kung titingnan nyo yung saligang batas natin, napakahirap talagang paltan. Kasi separate, hindi klarado kung paano sila magboboto. Pero wala naman isa sa kanila na gustong idalhin sa Supreme Court at tanungin, ano ba ang intent ng framers? Voting jointly or voting separately? Kasi dun sa voting jointly, mawawalaan ng poder ang Senado. Kasi 24 lamang sila. Yeah. Samantalang ang House ay 318. So, makakuha ka lang ng 2/3 sa House, okay na ang usapan eh. Eh kung ganyan ang nangyayari, parating may release ng pondo, 'di ba? Nakita natin 'yan simula na nagkaroon ng confidential fund, ICC, SMNI, dumadalo yung pondo eh sa House. O dinalo na nga pag nagkaroon tayo ng initiative yung voting jointly, ang dali mo makuha yung numero. So, dapat ang mangyari niyan, dun sa previous administration, meron na appoint constitutional group na pag-aralan, yung Puno Commission, ang dami ng effort na pag-aralan. So, technically, hindi mo na kailangan ng another group. Pagsasama-samahin mo lang yon at mag-agree kayo, ano bang importante sa atin na baguhin. Ako, structural. Kasi ang politika natin is not serving the needs of the nation. Ang politika natin serves the interests of the oligarchs and the political leadership. Kaya natatawa ako, yun na lang tanging naiiwan sa tao, yung People's Initiative, yung pa ang binababoy nila. Nakakalungkot yun kasi hindi mo ma-pinpoint sino ba talaga eh. So, kung mali ang approach nila, itigil nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Yeah. Tsaka, Miss Malu, hindi ka ba medyo nagtataka? Gumastos na eh. Kasi ako medyo napapaisip, how come nobody's speaking against dynasty? Bakit walang nagsasalita? Yes. Ako nagtataka Alam mo, kasi yan yung matagal na nagiging problema, hindi ba? Pero parang walang bumabanat na talagang kailangan natin palitan ang konstitusyon kasi itong dynasty na ito ay napakatagal ng problema. 'Di ba sa politika, sa lahat, pero wala. Agree ako. Ayaw. Oh. Agree ako dyan, no? Wala nagsasalita sa Wala. 19 Congress. 'Di ba? Kahit Parang isang lahat tao. nabusalan. Parang may ganun na Tatamaan nga eh. kasi. Tatamaan yung Exactly, lahat. see? So, kung may nag-iisip ka, then alam mo na na ang gusto nila palitan is something na hindi sila maaapektuhan. Kasi wala nagsasalita ng something na I can be affected, pero itong kagaganda ng bayan, gagawin natin. Yun yung service eh. Hindi ba? So, Yung usapang totohanan, hindi usapang bribery. Mahirap Yun yung na nga bribery eh. Kasi kung bribe ka ng bribe, itong kongresong ito nakakalungkot dahil panay ang pinag-uusapan pera. Parang nagpa-flow. Pasensya na po, pero parang alam mo, napupuna ng lahat eh. Ang daloy ng pera ay parang yun na yung mangyayari sa bansa natin, di ba? Wala na tayong boss. Sorry, pero ganun eh. Parang wala ka ng desisyon, wala kang boses, kung anong gusto na lamang yun ang mangyayari.
Diba? Wala na Nakakalungkot. conflict of interest eh. Hindi niya napupuna. Dati noon, very particular tayo, may conflict of interest, yung fourth degree of consanguinity. Very careful tayo nung nagsimula ang ating bansa post-1987. Pero itong administrasyon na to, wala nang pinag-uusapan na conflict of interest or fourth degree of consanguinity na magka-relative na a-appoint. Yeah, So tsaka makikita mo kung gagawa kayo ng study, ilan yung na-appoint na relative ng Pangulo, ng First Lady, o Saka parang ang bilis ng ito- turnover dito, no, yung palitan ng mga appointees. Di ba? Parang ang bilis, ang tatas ng posisyon, suddenly na lang, pinalitan na si ganito, pinalitan na si ganito. Yes. Pero yung mga may issue na ang mga tao ay concerned, hindi naman napapalitan. Yes. Di ba? Parang hindi mo maintindihan. nakakahina. At saka parang lahat tayo parang nagbabalanse pa rin eh. 18 months na tayo sa administration na ito pero hindi natin matama. Ano ba talaga ang direksyon natin? Correct. Kasi every time na akala mo nakalusot na, may bago na naman. So, hindi ko maintindihan kung saan talaga tutungo ang administrasyon na ito kung every quarter may bago. Tapos walang nangyayari, ano? Walang closure, walang solusyon sa tao. Yes, walang closure. Correct. Nakakalungkot kasi parang nakakapagod din. katulad yon yung ICC, hindi naman nila inapprove sa floor. Tapos narinig na lang natin noong December, nandito na daw, nagche-check. Si SMNI, nagkaroon kayo ng kung anong fishing expedition o ang mga committee report, hindi naman nila dinala sa plenary. Wala, suspended. Kaya nakakatawa eh. Meron pang isa, meron pang isa yan eh. Yung amnesty. Sabi mag-amnesty. Nagkaroon ng amnesty resolutions, yung tatlong Makabayan Black nag-vote ng no sa tatlong amnesty resolutions sa CPP, NPA, NDF. So ito, ba't ka nag-amnesty pa? Ba't ka nag-peace Peace negotiation pa? Yung pala, pag lumabas yung amnesty resolution, boboto against. So, di ba, sayang yung political capital eh. Imbis na nagagamit mo yung political capital, hindi na tatama ang wasto ng gamit nun. Kaya hindi rin na aalis sa utak ng mga tao na it could be diversion. Like the real issues that should be solved, nawawala. Because laging malalaking issue na magiging chismisan dito, nawawala yung issue. Yung real That's true. issue na kailangan natin ng Oo, bansa. tama ka ha, yung diversionary. Consistent yan. If there is one word that two words that you will describe this administration, one is budol, the other one is diversionary. Kasi consistent by design eh. Kaya nga sabi ko, kung sino man nagplaplano nito at sinong kumukumpas, respetuhin nyo naman yung mandato. Para kasi hindi na rin respeto yung mandato at hindi, ito ang gagawin natin, may nagdidikta. So, doon naman sa parte nung may mandato, hindi naman talaga diinan at sabihin, itigil nyo na yan. Tama. Nako. Sabi, question mark lang muna. Na siyempre, dumadaloy nga, nabanggit nyo na eh. May dumadaloy na bilog pera. Kapirahan pa, puro kapirahan yung dumadaloy ngayon. Oo, lalo na mga issues ngayon, PCSO, yung kumpiyansa ng tao sa pagtataya ngayon, questionable na. 500 billion na ayuda. 'Di ba? So may mga pondo Hindi natin maiisip na walang pera dahil dumadaloy 'di ba? Malalaki. Oo, dumadaloy. Talaga. At saka yung pagdaloy, walang nagsasara ng gripo eh. Daloy lang ng daloy kung saan ang maisip dito. O yan, gastusin natin yung pera. Parang, di ba, kunyari, ano na yung mga major projects? Yun sana, pamprime mo yung ekonomiya, magsisimula na yung project na ganito, ang mga trabahador galing doon sa region na yun, merong value added sa pag-ikot ng ekonomiya. Pero itong pagdaloy ng pera, sabi nga nila, tatapusin lang daw yung budget. Pag natapos yung budget, may magsasalita na. Tingnan natin today. Today ang unang araw ng pagbabalik nila.
Kasi daw, kaya hindi makapagsalita dahil yung kanilang mga projects baka ipitin. At nakikita naman natin how they are. They can really stop dun sa hindi sasang-ayon sa kanila. Kaya nakakapanghinayang kasi unity supposedly eh. Wala na. Wala. Talagang mas mahirap ngayon kasi talagang mas divisive pa ngayon. Because before, ang mga tao, because of their political support, no, yung sinusuportahan nila, yung mga tao nagkakagulo. Pero ngayon kasi kita mo, nandun na sa arena na yun eh. Andun na mismo sila na. Kaya malungkot. Nakakalungkot lang talaga. And we don't know what will happen, right? Pinakamahirap That's right. sa mga mamamayan is the uncertainty now is parang mas daig pa yung sa COVID eh. Di ba? That's right. Parang So, alam mo, kung ako ang foreign investor, ako ba'y mag-i-invest sa isang bagay na ang rules of the game nagpapalit, tuwik ang nagigising? So yung mga pledges na ang na-convert lamang ay 7% of the total trillion US dollars na pledges, natingin ko yan mahihirapan ma-convert into actual investment kasi hindi mo alam ang rules of the game. Bigla ka mag-i-invest pagkatapos sasabihin, hindi, ganito ang dapat mangyari. At you know, pag binuksan mo ang revision kasi ang pinag-uusapan, hindi amendment. Pag binuksan mo ang revision, hindi mo masasabi na economic lang yan. Bubukas yan sa lahat ng aspeto ng saligang batas. Tama, no? Kaya ang nangyayari ngayon, parang babalik na naman sa, Dilaw, ikaw, EDSA puwersa ka. Yung EDSA puwera, kayo yung mga antay sa Dilaw. I mean, Naku, tama, dumaan na Miss tayo Malu. sa halalan na napaka-divisive. Isa pala Babalik yan na naman tayo sa isa ganun. nga yan sa pinamalaki na apekto nitong tsatsa na usapan. Kasi kung ikaw nga naman mag-i-invest, hintayin ko. Ano ba yung mga pagbabago nyo dyan, hindi ba? Aside from all the issues na bumabalot pa sa iba-iba. That's a big factor. So habang nagkakagulo tayo, pupunta ako sa Vietnam. Tama. Pupunta ako sa Thailand. Pupunta ako dun sa ibang ekonomiya sa ASEAN na stable ang mga policy. Indonesia, no? Mga ganyan. Yeah. India.